Walang kaduda-duda. Walang kaduda-duda na lahat ho tayo ay mga soberanong mga mamayang Pilipino. We are all the sovereign Filipino people. Tayo ay mga hari dito sa ating bayang Magiliw. Naduyan pa man din ng mga magigiting. Bilang mga hari, tayo po ay nagmimi-ari ng lahat ng lupain sa buong bansa. And so, ang mga tanong, bakit maraming soberano o mga hari dito sa ating lupang hinirang ang mga squatter sa sariling lupain? Pangalawang tanong, kapag ba itinuring kang squatter sa sarili mong lupain, ay maari ka nang patayin ng pulis at militar? Isa pang tanong, bakit nagpapagamit itong pulis at militar sa mga iilang naghahari-harian dito sa ating bayan? Isa pang tanong, anong anting-anting meron itong mimi-ari o mga nagmami-ari ng hard rock aggregates diyan sa Kupang, Antipolo o Rizal, at tila meron silang anli karapatan na magmimi-ari ng malawak na lupain? Isa pang mahalagang tanong, bakit tinutulugan sa pansitan ng Solicitor General ang kanyang tungkulin na bawiin ang mga lupain unconstitutionally acquired o kinamkam o niland grab? Bakit natutulog sa pansitan ng Solicitor General? Isa pang tanong, sino kaya ang matikas na senador at kinatawan sa mababang kapulungan ang maghahain ng resolusyon upang finally maimbestigahan na itong laganap, talamak at garapalan na pangangamkam ng mga lupain ng iilang mga naghahari-harian na mga nakaluklok sa pwesto sa gobyerno? Sino? Meron ba? Ito ang pinakamahalagang tanong. Well, mahalaga din yung mga tanong na yun, pero sa palagay ko, ito yung susi. Kapag ba natukoy sa sinagawang investigasyon ng Senado o kaya ng Kongreso, harinawa, natukoy kung sino yung mga mangangamkam na lupain, kung sino itong mga land grabber, mapapanagot ba sila sa hukumang trial by palakasan na kontrolado ng mga salot na kawatan na ito? Mapapanagot ba sila? Good morning. Good morning mga kalahing kayo manggi, at lalong-lalo na sa 99.9% sa ating mga soberanong Pilipino out of 110 million sovereign Filipino people na mga itsapuera. Lalong-lalo na sa inyo, good morning. At bago po tayo magpatuloy, ang akin pong munting hiling mula sa inyo para po suportahan ito pong ating advokasya na tayong lahat
lalong-lalo na, inuulit ko, ang 99.9% sa atin na mga EDSA puwera. Ano po? Mag-subscribe po kayo dito sa akin advocacy YouTube channel at syempre sa Facebook page na rin or na KITV Philippines. At kung hindi kalabisan, paki-like na rin ninyo, paki-share at pindutin ang notification bell button para po kapag may bago akong video na inilapag para sa para sa inyong kaalaman, kayo po ay or maipapaalam sa inyo. Ano po? At syempre pa, lagi po tayo, kailangan natin lagi maging Boy Scout at mga Girl Scout, ano ho, sa giyera naman kontra CCP virus. Galing itong si US President Donald Trump, talagang tinutukoy niya, ano ba talagang problema natin? Coronavirus, COVID-19, sabi niya hindi. Tukuyin natin, let us call a spade a spade. CCP virus po ito. No po? And so, kailangan po nating palaging tinutugunan ito pong minimum health protocol, kamukha ng pagsuot ng maskara, pagsuot ng face shield, ano po, at syempre pa, pag galing sa labas ng bahay, huwag ko kalimutan na mag-disinfect. At syempre pa, idagdag na rin po natin itong mga preventive measures. Mag-exercise po tayo sa ilalim ng araw, ang pinaka-the best, para makakuha din tayo ng vitamin D na siyang magpapalakas ng ating immune system. Ang vitamin D, ayon dun sa mga eksperto, ay minamanufacture dito sa ating mga balat sa buong katawan, no? Na kapag tinamaan ng araw, yung kanyang ultraviolet rays, doon nagkaroon ng manufacturing process ng vitamin D. Of course, meron ding mga halaman, mga prutas, kamukha ng bayabas, ano po. Marami pang iba, mga gulay na source ng vitamin D at iba pang protina na kailangan ng ating katawan para mapalakas ang ating immune system. Ano po? At syempre, meron din tayo mga virgin coconut oil at buko. Di ba? Masarap ng kainin ang laman, masarap pang inumin ang kanyang tubig. Ano po? At kahit wala pa akong naimbentong bakuna o mga gamot, mga gamot debatable yan sapagkat marami na po tayong mga herbal medicine dito na proven effective, no? Kamukha ng halimbawa nung nabanggit ko na yung BCO. Cheers po muna. Meron tawa-tawa, luyang dilaw, at syempre pa, ito ang aking inirekomenda sa inyo, Soberano, Soberano Vitamina C. Ito po, mga sangkap po nito ay talagang epektibo na mapalakas ang ating naturalesa or ang ating immune system. Yan po ating sariling ospital na andyan na yan, no? Simula nung tayo nilikha ng Panginoon, kasama na po sa ating katawan, sa sistema ng ating katawan, ang ating ospital. Kanya lang, siyempre dahil sa masyado ng polluted dito po ng ating mundo, marami ng mga hindi ka nais-nais na mga pampahina ng ating resistensya, ng ating immune system na ating
nalalanghap, no ha? Kapag tayo ay huminga. Marami na po mundo eh. Kaya kailangan natin palakasin. Kumbaga pang ano lang ito, food supplement ang tawag, di ba? Pero, proven, effective na po ito. Anyways, po, sa ating po pagpapatuloy, at syempre pa, baka makalimutan ko ito, at hindi po hinihikayat, ito po mga local government units. Alam niyo po, bakit? Kasi po may health protocol na isinigawa ang Kongreso. Batas na po ito, RA 11332. Dito po sa health protocol na ito, yung pong DOH, at saka yung barangay health workers, ang frontliner sa laban kontra pandemic, na katulad dito, pandemic. Ngayon, malinaw po na itong ating Department of Health ay na-devolve na po ito. Alinsunod sa local government code. Ito po devolve na. Pati yung DHWD, devolve na po yan. Sa madaling sabi, ito po ay nasa ilalim na ng pamamahala ng local government units. And so, itong mga mayor, pwede nila igit talaga yon at gamitin yung barangay health workers, lalong-lalo na dito sa contact tracing. Kasi barangay, sabi nga ni Yusik Dinyo ng DILG Barangay Affairs, mga chismosa nandyan sa barangay. So gamitin natin yung pagiging chismosa ng mga taga-barangay in an affirmative or positive manner. No? Para, madali naman talaga madaling matuntun pag ang mga may sakit at mga may nagkaroon ng kaugnayan doon sa positibo sa CCP virus. No? May sapat na manpower. Bakit idadaan pa sa DILG? Anak ng blaka, oo. Alam mo, maraming hindi lang marami, sangkatutak, sandamakmak ang dudang-duda. Pondo na naman ang pinag-interesan ng mga yan. So, mga LGU, mga mayors, igit nyo po yung inyong karapatan. Hindi nyo naman kailangan pang basbas ng AITF or IATF. Hindi nyo kailangan basbas ng Pangulo. May batas Patupad nyo na lang. Of course, alam naman natin pare-pareho kung bakit ayaw nyo manindigan o panindigan ng inyong mandato. Takot kayo na wag babaan ng pondo. Siyempre, kontrolado ng Pangulo ang Department of Budget and Management. At although may batas na nagsasabi na hindi pa pwedeng i-impound ng pondo ng mga ahensya ng mga LGUs, lalo na. Pero pagka in-impound ng Pangulo, in-embargo, paano gagawin nyo? Pupunta kayo sa trial by palakasan. Bakit? May magagawa ba kayo doon? Well, alam natin na alam nyo na yon. Kaya nga kayo, hindi kayo pwedeng manindigan Kahit nasa tama na kayo, wala pa rin kayo imik Hindi ba? Baguhin natin ang ating sistema ng hustisya na hukuman trial by palakasan. Suportahan ninyo itong ating juror advocacy, juror revolution, ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. So, yung juror revolution, gamit ay ballpen at balota sa 2022. Okay? And so, kung na po tayo magpatumpik-tumpik pa, unahin na po natin itong pagiging squatter. Pagiging squatter natin ng mga soberano sa sarili nating lupa. May mga kaukulan po tayong batas, lalong-lalo na itong Act 2874 na inamendahan ng Acts 31864, 3219, 3346 at 3517. Ang maikli pong pamagat nito
no, ay Public Land Act. Dito po, malinaw ang sinasabi rito. Merong pantay-pantay na karapatan sa pagmimiari ng lupain. Lahat tayong mga Pilipino, kasama na yung mga Amerikano noong araw. Kasi ito ginawa July 1, 1919, kung saan ang ating bayang Magiliw ay pinamamahalaan pa ng mga Amerikano matapos nila tayong tubusin sa mga manlulupig na Espanyol sa pamamagitan o sa bisa ng Treaty of Paris. Binayaran nila Espanya ng 20 million. So yung mga batas pong yun, nakasaad. Kung ilang ektarya lamang ang maaring bilhin o upahan ng isang 18 anyos pataas na Pilipino o Amerikano. Limitado lamang. At syempre mga korporasyon din. Pero sa ngayon, ito pong mga batas na ito hindi ipinatutupad Ayaw ipatupad ng hindi lang naman itong gobyerno ni Pangulong Duterte, bagkus ng mga panahong nakaraan pa o mga nakaraang Pangulo pa, sapagkat ang kanilang gustong gawin at mga ginawa nga kamkamin itong mga lupain na ito. Alam niyo po, yung mga Amerikano, batid nila na magiging sanhin ng sigalot ito pong unfair distribution ng lupa. Lalo na kung pagkakaitan mo yung marami. Diba? Kung matatanda nila, ano bang word of wisdom patungkol dyan ng dating US President John F. Kennedy? Ang sabi niya, if government cannot protect the many or cannot or will not help the many who are poor, it cannot also save the few, the bad, and the ugly who are filthy rich. Of course, minodify ko na naman ng konti yun po. So, hindi po ganito ang sistema. Dapat sa pag ang pinag-usapan ay land use po. Yung mga korporasyon, mga dami korporasyon, dapat ay kinikilatis yan. Sino ba ang may tungkulin para kilatisin itong pagdating sa legalidad ng pagmemayari ng lupain? Kasi nagpapasorbe niyan siya Public Land Bureau of Public Lands, sa DNR na. Pero pagdating sa legal na aspeto, Office of the Solicitor General ang may mandato yan. Ibig sabihin, ang patakaran alinsunod sa demokratikong proseso, applyan mo. Pero may limit, yung isang lupain. Ngayon, pag in-inspection yan, at ocular inspection, at may nakatira, yung nakatira, ang may unang karapatan na magmimiyari nun. At syempre pa, alinsunod pa rin sa demokratikong proseso, hindi ka mahalan. Ang dapat ibabayad at hindi kailangan bayaran ng buo kaagad. Hulugan. Pero, may pasubali, syempre. Alinsunod sa batas pa rin. Meron tinatawag na stewardship of ownership. Ibig sabihin, ibigyan ka na sapat na panahon, nakalagay sa batas 3 taon o 5 taon. Kapag ka 1/4 man lang noon ay na pagyaman mo na develop mo, binungkal mo, pwede nang patituluhan yung buong 24 hectares.
bawat individual. No? Pag hindi, abay, babawiin sa'yo. Hindi ba? Yun lang na-develop mo ang pwede mong patituluhan. Of course, sabi sa batas, pwede ka naman mag-apply uli. Pagka yan kumbaga may kakayahan ka na mag-develop. Pwedeng adjacent. Kumbaga, karugtong ng lupain na iyong pinagyayaman or dun sa kabilang ibayo. Pero, hindi ka siyempre dapat lumagpas doon sa limit. Diba? Nung lawak. Ang ginagawa ng mga mangangamkam dito ngayon, lalo na itong mga modern day land grabbers, gumagawa ng mga dami na kumpanya. Kasi pag kumpanya o korporasyon, kailangan mas malaki po, mas malawak ang lupain na pwedeng aprubahan para sa kanila. Pero, may batas na naman riyan. Hindi po pwede yung mga dami korporasyon. At dapat sinusuri ito ng Solicitor General. At yung makakalusot man, hahabulin niya. Diba? Yung mga nakapangamkam, Inglesin pa natin, acquired. Nakapag-acquire, nakapangamkam na sa pamagitan ng palusot. Siyempre, unconstitutional yung ginagawa nila. Dapat binabawi ng Solicitor General. Natutulog sa pansitan ng Solicitor General. Bakit? Binigyan ba siya ng pambili ng music box ng mga lullabies para siya makatulog sa pansitan? So yan po ang ating mga batas. Po. Ngayon, yung po pangalawa po nating tanong, ito matindi ito sapagkat doon sa nangyari po sa Antipolo Encuentro daw, sabi ng press release ng mga taga Calabarzon Regional Police Office, ay encuentro. Yung mga posisyon doon, mga nakaposisyon doon na tanim-tanim ron, mga sibilyan na wala namang armas. Of course, alam naman natin na kung magaling magtanim itong mga magsasaka ng gulay-gulay, prutas-prutas at kung ano-ano pa, yung mga pulis magaling din magtanim ng baril at bala. So pinaratangan pa silang NPA. Ipagpalagay na natin na sila nga ay mga NPA. May batas ba na nagsasabi na oy pulis, pwede mo na silang rat-ratin, pagpapapatay? Pinaratangan din sila mga illegal na squatter. Sa sariling lupa, anak ng baka, may squatter. Ipagpalagay na. Okay? Dahilan na ba yun? May karapatan bang pulis at militar na sila ay pagbabarilin, pagpapatayin? Wala, di ba? Wala. Bakit nagpapagamit ng mga pulis at militar sa mga naghahari-harian sa bayang Mag-Iliw? Bakit? Alam niyo, minsan tinanong ko dyan si naging chief of staff, pinawala tuloy si General Rodolfo Pong Biason. Ang tanong ko sa kanya, General, alin ba ang alin? Yung mga militar at pulis ginagamit ng mga politiko o yung mga politiko ginagamit ang pulis at militar? Sabi niya walang kagatol-gatol. Antimano insigida impronto, sabi niya. Pareho lang sila nagkagamitan. Which is true. Etong mga pulis at militar, bago tumaas ang kanilang ranggo, kailangan mo ang mga ayoko tawagin sila mga politicians sapagkat para sa akin, politics
is an art, no? An art to conceptualize a realistic, doable, and realistic, quantifiable, no ha? Plan of good governance na pakikinabangan ng halos lahat ng mga mamamayan, kung hindi man lahat ng mga mamamayan. And so, ito pong mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, ng land grab, nangangamkam ng mga lupain, paano mo tatawagin silang politician? Tawagin mo sila sa tamang anyo nila. Mga kawatang bantay sa lakay. Mga salot na kurakot po ito. So, ginagamit ng mga politiko ang mga militar at pulis para sa kanilang masamang ginagawa sa kanilang bayan. Para huwag na sila, diba? Huwag silang pakialaman. Bilang kapalit, inaalagaan din nila itong mga pulis. May balita pa nga na malamang ay totoo din. Diyan sa Rizal, merong kumbaga pasalubong ang magiging provincial commander dyan. Siguro magiging yung mga municipal chief of police at mga city chief of police, meron din. Bibigyan ka ng isang bundok. Papatagin mo na namin ito. Ikukuwari mo na namin ito. Yan ang balita. At yan naman ang atin din nakikita. Ang daming mga kuwari dyan. Sa Rizal, pinapatag yung bundok. Pagpatag na, yun na yan. Bahala ka na kung anong gagawin mo dyan. Ibenta mo, o gawin mong subdivision, kung may capital ka, o i-joint venture mo. Diba? Meantime, habang pinapatag namin itong bundok na to, takutin nyo. Kung hindi matakot, papatay nyo para matakot. Lumayas yung mga pumuporma dyan ng mga mamamayan. Kanya na nangyayari, di po ba? So, yan ang dahilan kung bakit nagpapagamit ng mga pulis din at militar dito po sa mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. At yun din ang sagot sa katanungan kung bakit tila may anting-anting o anong anting-anting ba meron itong hard rock aggregates dyan sa Kupang, Antipolo at iba pa lugar sa Antipolo para sila ay magkaroon ng karapatan, anli karapatan sa pagmimiyari ng anli mga lupain dyan sa probinsya ng Rizal. Again, kabalik po tayo dito sa punto na hindi kasi ipinatutupad ang batas dahil kontrolado ng iilang mga naghahari-harian sa bayan ang husgado, ang hukuman trial by palaka. Bakit tinutulugan sa pansitan ng kasalukuyang Solicitor General ang kanyang tungkulin? May tungkulin po siya. Nahabulin. Ito pong mga ngamkam, ito pong mga land grabber, bawiin at ibalik sa gobyerno. At siyempre, ipamamahagi alinsunod sa batas. Batas na alinsunod sa mga proseso at prinsipyo ng demokrasya. Bakit? Again, ganun din ang suma total dyan. Palakasan at siyempre, pera-pera labanan. Pinaghahati-hatian po nila ang mga lupain at likas na kayamanan sa ating inambayan. Silang iilan lang na mga salot na kurakot, mga salot na kawatang bantay sa lakay sa gobyerno, mga iilang naghahari-harian. Patuloy pa rin ang sistema ng paghahari-harian ng mga Kastila dito sa ating bayan. Hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito, at sinisigurado ko, till kingdom come. Till kingdom come. Till His kingdom come. Kung hindi po tayo gagalaw, tayo mga itsapwera, para isaayos sa lipunan at ipairal ang totoong demokratikong proseso, demokrasya. Buhayin po natin ito pong ating mga democratic institutions
na baboy na dahil sa hukuman trial by palakasan ang uso pa rin hanggang ngayon dito sa atin. Panahon pa ni Maria Clara, trial by palakasan na uso sa bayan. Bago pa panahon ni Gat Andres Bonifacio at Gat Jose Rizal, marami na ang nauna sa kanila na lumaban para po sa kalayaan, magkaroon tayo ng katarungan sa bansa, nang sa ganun ay magkakaroon ng kapayapaan sa buong bayan, nang sa ganun ay magkaroon ng kaunlaran para sa tanan, para sa ating lahat, hindi lamang po sa iilan. So ito po pinakamatinding tanong na sinasabi ko nga kanina. Kapag ba natukoy kung sino yung mga nangangamkam ng lupain, kung sino ang nasa likod nitong hard rock aggregates, kung bakit ganong kumaghari-harian, bakit niya nauutusan ang mga sundalo pulis na kahit na humantong sa pagpapatay o pagpatay ng ating mga kapwa soberanong mga mamamayang Pilipino, kapwa mga itsapuera, bagaman mga soberano din naman, ay nagagawa nila. Kapag ba natukoy itong mga salot na land grabber na ito, sila ba ay mapapanagot sa hukumang trial by palakasan na kontrolado nila? Ayan, ay trilyong pisong katanungan. Ay, nako. So, paano pong gagawin natin? Meron isang kadiskusyon ako riyan sa Facebook. Ang pangalan ay kung hindi kung gumagana pa rin ang aking memorya ay si Bong Malambutin. Sabi niya, kahit na nung jury pa yan, wala na tayong magagawa kasi sinlalim na ng pusod ng dagat ang kurakutan sa kabambayan. Matindi na raw nakapag-ugat na itong mga sindikato, ang Philippine Mafia. Sabi ko, Bong, huwag ka masyadong malambot. May pag-asa. May pag-asa pa tayo mga itsapuera. Ang dami natin 99.9% tayo. Paano magawa na maghari-harian itong ilan? Masyado kasi tayong masunurin sa batas. Masyado kasi tayong binola panahon pa ng mga Kastila na alinsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Magpasailalim tayo sa iniluklok natin sa gobyerno. Bakit? Tayo ba nagluklok sa mga yan? Di ba Hocus Picus na nagluklok sa mga ihudi puta na yan? Di ba Panginoon nagluklok sa mga yan Masyadong binilog ang ating ulo. So lumabas ho tayo sa ating mga kahon. Gamitin po natin ang ating sentido komon. Gamitin natin ang ating sentido komon. Ipaglaban po natin ang ating mga karapatan bilang mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Juro revolusyon. Hindi ho ito katulad ng himagsikan. Ibang revolusyon po ito. Sina Gat Andres Bonifacio nung araw, wala na silang iba pang, no choice sila wala silang magagawa. Gustuin man nila na maging tagagawa sila ng batas, magiging kongresista, mayor, gobernador, etc. Wala silang ganong karapatan nung araw. Kung wala kang dugo ng Kastila, kung hindi ka apo ni Damaso, hindi ka pwede magtrabaho sa gobyerno. At ina-appoint lang noon yung mga opisyal sa gobyerno. Dahil sa kanilang pagpupunyagi, kahit manuwari, tayo po ngayon ay may demokrasya na, bagaman peke. Peke sapagkat hindi kasama sa ating mga karapatan, alinsunod sa diwa ng tunay na demokrasya ang karapatan sa trial by jury o mga huwes, hukom sa mga husgado sa lahat ng kaso, simula sa mga pangungurakot at iba pa. Iyan po ay esensya ng demokrasya, ang karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury.
Tingnan niyo po ang United States Constitution. Sa mga pilosopo, no ha? Tingnan niyo. Bukod sa nandun sa original na teksto ng US Constitution, ang karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury, as a matter of fact, ito po ang pundasyon ng federal government o ng United States Constitution. Karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury, ay po pundasyon. Pero, lalo pa po nilang pinagtibay ito, pinalakas sa pamamagitan ng tatlong amenda. Amendment number 6, 7, and 5, 6, and 7. Tignan po ninyo. Ito po ang missing link kung bakit hindi gumagana na ating demokrasya. And so, mga kalahin kayo manggikapasoberano mamamayang Pilipino. Tara na. Tara na dito sa Partido Soberano Pilipino. At mga juror advocate ay iluluklok natin sa gobyerno simula presidente hanggang konsihal sa darating na 2022. Halalan 2022. Meron na po tayong dalawang rekomendado. Kaya pumasok na. Ano ho? Na presidential material. Nauna dyan, si Senador Manny Pacquiao na nagdeklara na. Na gusto niya isulong ang pagpahira ng jury justice system sa bansa para pantay-pantay. Pantay-pantay ang ating mga karapatan na pinuprotektahan ng hukuman. Hindi po ba? Nakalagay sa ating mga karapatan sa Bill of Rights. Nor shall any person be denied equal protection of laws. Pero hindi po nangyayari yan sapagkat ang humuhusga, hawak ng mga salot na kurakot, humuhusga sa mga korte. So, sa pamagitan, ang isa pa pala natin presidential material, si Justice Antonio Carpio. And so, hindi ho ako bilang founder, national president ng Partido Soberano Pilipino, na by the way, hindi pa ito rehistrado sapagkat ang kalakaran, kailangan organisado na ang partido bago mo iparehistro at kung hindi ako nagkakamali, 1 year before the election, ang patakaran sa COMELEC bago mo maiparehistro ang partido. So make no mistake. And so, kung meron pa pong mga hahabol, hihirit na ng nominasyon o kaya inonominate ng miyembro ng Partido Soberano Pilipino na tumakbong Pangulo, kahit basurero, welcome. Pagkatapos magkaroon tayo ng primary, ito po lahat ng mga nominado, abay kumbinsihin po niya ang Executive Committee. Ang EXICOM ng Partido Soberano. Marami po yan. Kumbinsin niya bakit siya ang nunumbrahan. Bakit siya ang iboboto. Sa botohan, magbobotohan ho yan. Mayorya ng mga bumoto. Ang kinakailangan para po maaprubahan ang kandidatura mula presidente hanggang konsehal. Pagdating po dun sa local government, ito pong ating mga local chapters. Magandang araw dyan kay Batarasa chapter president na si Randy Pantaleon. At ganun din sa lahat, marami na ho tayong chapters, hindi lang sa buong kapuluan, kundi maging sa ibang bansa. Nandiyan si Robin Passion, na chapter president natin ng Australia, at kasama doon sa Pasig kung saan siya nakatira at yung adjacent na Marikina. At sa Pasig din, meron din po tayong isa pang chapter yan. Kasi kahit na ilang chapter sa isang lugar, okay lang, sa diwa ng demokrasya. Nandyan si Richard Vargas. Pasig din, chapter president. At siya din, ang ating chairman sa Committee on ditong Land o Reform o reforma sa lupa. Reforman totoo. Alam nyo, may mga batas din tayo, kanya lang yung mga batas na hindi naman may patutupad napapaikutan. Kaya first things first, kung kailangan po natin ayusin ang ating lipunan,
first things first, justice change. At yun po ating gagawin, no? Huwag ko tayo manatili mga kawawa, kinakawawa at inaalipin. Mga kapwa ko, itsapwera, ano po? Panindigan po natin ang ating karapatan. Isulong po natin ang ating mga karapatan. Huwag tayong, hanggang ngayon, marami pa rin sa atin na nagpapauto. Maging sa industriya ng media. Marami po nagpapauto riyan, nagpapagamit dito po sa mga kawatan sa kaban ng bayan. Sinasabi nila o ano-ano. Di daw sila marunong magpakalat ng chismis, anak ng ba. Sentido komunyo gamitin nyo. At eto para lang tayo merong parameter. Ano sabi ni sabi, Thomas Jefferson. At marami pa iba ng mga sinaunang mga sentido komon o gumagamit ng sentido komon. Sabi ang media, ito'y watchdog ng mga mamayan para bantayan yung mga taga-gobyerno. Yun ang trabaho ng lehitimo na media. Hindi totoo yun na pag ikaw ay kasapi, kagawad, empleyado, reporter, komentarista ng mga malalaking pahayagan, malalaking himpilan ng TV at radyo, lehitimo ka ng mamamahayag. Hindi po totoo yun. Kabalintuanan po yun. Ang legitimacy o ang batayan ng pagiging lehitimo ng isang mediaman ay yung kanyang pinagagawa. Siya ba? Tinutupad ba niya ang tungkulin bilang watchdog? Tagapagbantay ng interest ng mga mamayan na sinasalaula, binababoy ng mga nakaupong politiko? Pag ginagawa niya yan, lehitimong mediaman siya. Di ba? Pero kung ang kanyang ginagawa, nagpapagamit siyang propagandista para sa kaunting buto-buto at momo dito sa mga kawatang politiko, abay, di siya lehitimong mediaman. Kahit gaano pa kalaki ang kanyang himpilan. And so, mga kasubiranong mamamayang Pilipino, naulit ko lang. Ang distribution ng mga lupain dito sa atin ay pantay-pantay. Dapat ang karapatan nating mga mamamayan, 18 anyos pataas. Kasi Hoda, kung ikaw ay mayaman, sikat o may pwesto sa gobyerno. At mangyayari lamang yan na mapapanagot natin itong mga mangangamkam na nasa puder sa gobyerno at yung kanilang mga kasabwat na oligarko kapag pinalitan po natin ang sistema ng hukumang trial by palakasan na minana pa sa mga Kastila ng makademokrasyang hukuman. Ang esensya ng demokrasya, trial by jury of the people, by the people, for the people. At hindi po natin kailangan daanin pa yan sa revolusyon ng baril at bala. Sapagkat tayo ngayon ay meron ng karapatan na tumakbo konsihal, mayor, vice mayor, bukal, governor, vice governor, congressman, senador, vice-presidente, maging presidente. Ang kailangan lamang po, marunong bumasa at sumulat at Filipino citizen. Kung presidente, natural-born Filipino citizen. Senador, natural-born Filipino citizen. At siyempre, marunong bumasa at sumulat. Kung hindi ko pa nabanggit, kanya po requirements sa batas, hindi kinakailang mayaman ka. At dito po sa ating partido, alisin po natin yung pera-perang pamumulitika. Dito po, tayong mga soberanong mamamayang Pilipino ang mag-ambagan kahit piso-piso para maitaguyod natin ang kandidatura ng mga juror advocate candidates sa 2022. Ito po ang ating iluluklok sa Senado, Kongreso. Sila po ang maghahain ng panukalang amenda numero 1. Amendahan ng Bill of Rights upang maidagdag ang karapatan nating mga soberanong mamamayang Pilipino sa trial by jury. Ang ating pong iluluklok na Pangulo doon sa Malacanang, sisertipikan po niyang urgent
ang amenda numero 1. At syempre, kasama din doon yung 9 other agendas na makikita nyo. Ayan, tumatakbo-takbo sa baba kung ano po ang ating mga plataforma di gobyerno. 10-point agenda po yan. Madadagdagan pa rin yan pagdating ng tamang panahon. And so, harinawa, tayo po ay nagkakaintindihan. At syempre pa, paalala ko pa rin sa inyo, ito pong trial by jury of the people, by the people, for the people, ang Panginoong Hesukristo po, ang nagmulat sa sanlibutan, patungkol po rito, sa sistema ng hukuman patas para sa lahat. If God is with us, who can be against us? Hanggang sa muli, ako pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod. Kit Kilatis Lagari po lamang. God bless us all. God bless Philippines.